actually, it's very successful event. We'd like to congratulate the PhilHealth Surigao for having this to facilitate, no? Grabe ka successful, grabe ka ba nila organize. Although ang MGB as part sa partnership, especially sa Yata program nila, nagsuporta. It's the MGB Mines and Geosciences Bureau, then atong Caraga Mines Safety and Health Council, and other mining companies nagpaabot ng suporta, no? Although it's a budget by the MGB, pero katong mga free nga mga pagkaon, kinahanglanon mga doon sa atong mga more than 1,200 kuan. So again, congratulations sa PhilHealth of Surigao, and hoping the next years to come makasuporta gihapon kami dahil activity. Sir, more on... I think so far for the last 2 months, medyo continuing naman, no? Pumunta itong gisupkan sa previous regional director, General Larry Herades, which is our director na yun sa central office, NPB. So, the marching order is we just continue. Wala may bagong inutrog yun sa karon, no? Major. Kung baka we just wanted to enhance, especially sa monitoring. Pero medyo nagkuhan pa karon kay pumunta dyan ng atong crisis sa Middle East na medyo ang fuel like the other mining companies taas-taas din siya. So dili kayo ang presyo medyo okay man, pero ang ubang mga contractors nagreklamo na subcontractors nagreklamo na yun sa taas ng presyo. But anyway, again, no, the industry, not only the Surigao del Norte, continue to produce. So parang wala may pagka-outro sa kuwan. But actually, kanang illegal, tawag na to illegal, ano sila, no? Itawag na to sila small scale miners. Muna yung isa sa mga marching order by the Secretary. For the information sa tanan, we have the new DENR Administrative Order number 2026-08. It's called Interim Small Scale Mining Contract. So actually na may pagbuhaton na mobile one-stop shop, no? Roadshow siya for the region. Second me in the Philippines to conduct this roadshow, especially sa kanang katong small scale na to. So kining event dito ni pagkabuhaton sa Agusan del Sur sa San Francisco, May 13 to 14. Actually, the mobile one-stop shop will cater katong mga small scale miners na to, mga wala pa naka-comply for their permit, no, for their contract itself. So again, this one pangutan na ganina kung saan na to pag address kanang mga illegal small scale na to. So I think kining balaod mo ni maghinay og address, no, kay sa karon daghan magyud og mga applications na pending pa, or daghan magyud mga operations nga wala gyud kuan nila. So ang short term dakpon gyud sila. Ihatag gyud namo sila sa enforcers, sa mga enforcement, no. We have deputized the NBI, the CIDG, and also but the long term nga plano is that katong among ingon nga interim small scale mining contract, in which we will enhance good ang Provincial Mining Regulatory Board, diin dihay mga applications for the Minahang Bayan. Then we will again, no, have that interim small scale mining contract. IRD, John. Actually, mo na yung murag long term, no, kung ginatan na kay actually si kanang PSS Mine in GMA nagkayo sa Gagmay Minero, approve man sila nga Minahang Bayan, pero ang ilang small scale mining contract kay kinahanglan after Minahang Bayan makuha mo ka ng small scale mining contract. Kumotong namong roadshow, appeal sila dito sa event, no, ang ganang sa plaza ng Minahang Bayan. Pero ang katong mga barangays, other operations nga sa karon wala gyud permit, wala gyud na Minahang Bayan, mo nang among gina-encourage through their application to the provincial government. So mag-apply sila sa point. Sa mga medyo munong makadugay sa mga permitting, is
that namo ko yung mga existing na large scale. So dapat kung gusto ko ng mga large scale, mo suporta or mo kinahanglan makipag-agreement ng mga large scale na to sa small scale. So daghan-daghan pa nga proseso, but anyway, muna yung mga tanawon namo, no? Kay dili lang man diri sa Surigao del Norte, the entire Caraga region, bless God kay namo yung mga daghang minerales. So daghan gyud po mag-illegal, no? Especially karon sa mahal sa Bulawan, piso sa Bulawan. Medyo maskin ang kanang mga wala to, mga mga katawhan na to no nga na yung mga panginabuhian. Kung pili yun og katong sa small scale sa pagpangita ng gold, pagpagmina ng illegal kay mas mahal man. Kanang mga nahitabo nga disgrasya sila mga tricycle drivers to sa una pero pili yun sila nga mag-illegal para mangita ng Bulawan. So I think the solution no as long term ato tanawon ng ilang status, kung pwede sila mismo mag-apply or the LGU or maghimo sila ng association, cooperative, then that would be kuan. So mo nang buhaton sa katong mobile one stop namo, mura siya katong sa business permit kani sa munisipyo, mobile one stop shop nga naa ang tanan nga mga CTI, DOLE, mga GNR, GPA, mga EMP, another atong part sa small scale. So again, the roadshow kanang maabot karong May 30 next week 14, it's only part of the roadshow pero ang sunod nga buhaton will be per province na dayon nga mong buhaton ng mobile network. Opportunities sa pagkakaroon ang ipangita gyud ng mga mining industry na ito, especially here in Surigao del Norte nga probinsya, ang mga large scale na ito dire, truck drivers, dumper drivers, mga operators, kay sila mismo nangita na sila, wala sila makita dire, wala sila yung apply sa laing lugar na, no? Nanaganito ko no sa mga Visayas, sa Cebu daw ko noon, dito na sila nagpaapuan. So, muna yung isa sa mong ginatanaw po, I think through the Social Development and Management Program ng mga mining companies, nag-coordinate po ta sa TESDA, sa katong mga trainings nga makahatag ng skills no sa mga katawhan diri sa Surigao nga para po sila gyud mismo ang priority no. But again, daghan sila kinahanglan nga mga kuan gyud sige sa pangutana kung naapay mga dumper drivers daw or katong mga train namo diri sa Timog Caraga. So far halos tanan po naman. But that is during the mining season yun. Kaya grabe mo ang demand no, ng mga operators.